Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Capricorn, we have gratitude. Be grateful for all you have. Ayan ang panawagan sa inyo sa ngayon. Huwag ninyong kakalimutan na magpasalamat kung ano man ang mga biyayang natatanggap ninyo, no? Anything and everything. Kahit ano yan, maliit man o malaking biyayang natatanggap natin, always be grateful. Laging ipagpapasalamat yan. Dahil, when we are practicing gratitude attitude, no? Nagbubukas tayo dyan ng pinto. Mas malaking pinto para sa mas maraming blessings, mas maraming prosperity and abundance into our lives. Kaya yan ang panawagan sa inyo din sa ngayon. Kasi maaaring marami ang nakahanda ng ipadala sa inyo dito, Capricorn. Children, know that your children are protected. Ayan, kung meron kayong mga anak dito, maaring malayo sa inyo, maaring hindi ninyo nakikita personal, kaya nag-worry kayo. Maaring ganon, ano? Iniisip ninyo lagi sila. Huwag kayong mag-alala. This is an assurance sa inyo, no? Na your children are being protected. They are guided. Binabantayan sila ng mga guardian angels nila. God is also watching over them. Kaya huwag kayong mag-alala. You have nothing to fear. You have nothing to worry, no? Patuloy lang ninyong ipagdadasal din sila, of course. At pati na rin kayo, ipagdasal din ninyo. Huwag ninyong kakalimutan na magkaroon din kayo ng kapanatagan sa inyong kalooban, ano? Huwag kayong masyadong mag-worry sa inyong mga anak, no? Dahil sila ay nasa mabuting kamay. What else? We have friendship, nurture your relationships. Ayan. So, maybe ang focus ng iba sa inyo ngayon also is yung friendship ninyo. Maaring yan ay isang parte ng buhay ninyo na hindi ninyo masyadong nabibigyan ng panahon in the past. But ngayon, maaring you are going to do something to nurture and cultivate your friendly relationships, no? Maaring may mga pagkakataon dito na magkikita-kita kayo ng mga kaibigan, maaring may okasyon kayong dadaluhan, imbitasyon ng inyong kaibigan, maaring ganon, and may pagkakataon na kayo, no, na makipag-catch up, kumbaga, sa mga kaibigan ninyo. So, what else? We have self-reliance. Ayan. So, don't be afraid to fly solo, Capricorn. Alam mo kung bakit? Wala ka naman dapat katakutan. Wala kang dapat ikakaba. You have all it takes to be successful. You have all it takes to reach for your goals, 'di ba? Marami kayong talent, meron kayong gift, meron kayong skills. You have all the resources that you need para kayo ay magtagumpay, no? Kaya wag kayong mag-alala if you are going to go solo this time, no? Dahil may kakayanan naman kayo, no? Nagawin ang lahat, gawin kung ano ang kailangan, no? Sa sarili ninyo, okay? So, what else? We have leadership. Yan. So, maybe ang iba sa inyo dito is going to be promoted na into a leadership role, no? Maaring ganun ang sitwasyon dito. Or maaring yung isa na kayong leader talaga, isa na kayong boss sa trabaho, and yung leadership ninyo ngayon, maybe kailangan ninyong paigtingin talaga. Maaring yan ang kailangan ninyong ipakita sa ngayon, na ikaw ang leader, ikaw ang masusunod, ikaw yung magdedesisyon siguro, yung mga ganun ba, no? So, what else for Capricorn? We have confrontation. Pick your battles wisely. Yan. So, Capricorn, before you confront someone or before you do anything, no, pag-isipan nyo munang mabuti, tignan nyo munang mabuti ang inyong sitwasyon. Kasi, sinasabi din dito sa iyo na pick your battles wisely. Kasi may mga laban sa buhay, 'di ba, na kailangan na lang natin dedmahin. May mga laban sa buhay na kailangan nating harapin. So, depende sa inyong sitwasyon dito. Use your own judgment and your own discernment sa sitwasyon.
before you confront someone or before you do anything dito regarding sa situation na to, mag-imbestiga din muna kayo, magtanong-tanong din muna kayo kung ano nga ba talaga ang nangyari, ano nga ba talaga ang sitwasyon, bakit may mga ganitong ganap sa ngayon, 'di ba? Before na mag-confront kayo ng tao or before ninyo kausapin ang kung sino man ang concerned dito, no? Para nang sa gayon, baka mamaya, ano lang yun, chika-chika lang yun, baka mamaya may nangiintriga lang sa iyo, diba? Kaya mas maiging kunin nyo muna talaga kung ano ang truth ng sitwasyon na yan before you do anything. Para hindi naman masayang ang effort ninyo, ang oras ninyo, no? So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Virgo, pauna mensahe ninyo, self-reliance. Don't be afraid to fly solo. Huwag kayong matakot lumipad mag-isa, because anyways you have all it takes, no, para kayo ay magtagumpay. You have all the resources na kailangan ninyo para magawa ninyo ang dapat ninyong gawin, ano? Pinatatag na kayo ng panahon, Virgo. Ang dami nyo na ding learnings in life, ang dami nyo na ding wisdom, no? Kaya kayang-kaya ninyo yan, no? At hindi rin ibibigay sa inyo ang opportunity na yan to fly solo, to go solo, kung hindi pa ninyo kaya yan, no? Binibigay sa iyo yan dahil ang pagkakataon na yan, dahil God knows that you can do it. God knows na kayang-kaya na ninyong panindigan ang bagay na yan, no? Kaya don't be afraid to fly solo. New beginnings, yeah. Begin your new life. May bagong buhay, bagong path na bubuksan ang Divine Universe para sa inyo sa ngayon. This could be it, no? Maaring bagong endeavor ito na maaring solo lang kayo dito, no? Sariling kayod, kumbaga. Maaring kayo lang talaga ang dapat na nandito. Wala kayong kasama, wala kayong kapartner, yung gano'n, no? You're going to embark on this new beginning by yourself, Virgo. And that is so exciting, no? That is so exciting kasi maaari din na this is an uncharted territory para sa inyo talaga. At, you know, this is the time then na para mag-grow kayo, mag-thrive at mag-evolve into the best version of yourself, Virgo, no? Maaring ito na yung pagkakataon ninyo. So, what else? We have Dolphin. Don't worry. Just be happy. Huwag kayong mag-alala, no? Alalahanin ninyo na you have nothing to fear. You have nothing to worry about sa kahit anumang bagay. Dahil nandiyan ang Panginoon lagi para sa atin. Yung guardian angels natin, yung spirit guides natin, they are always there for us and with us, no? To help us, to guide us, to protect us. Kaya wala naman talaga tayong dapat na ipag-alala. Kumapit lang tayo sa hope and faith natin lagi at magtiwala tayo sa ating mga kakayanan at kung ano man ang task, no, at hand, magagawa natin yan, no? So what else? We have Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. Napakaganda. Beautiful. Beautiful, beautiful, Virgo. A miracle is about to unfold sa buhay ninyo at maaring yung mga miracles na to is an answer to your prayers, no? Maaring ito na yung kasagutan sa inyong mga dasal. Maaring ito na ang katuparan ng inyong mga pangarap. Who knows? Diba, Virgo? Kaya, ano na lang tayo, i-align na lang natin ang sarili natin with this energy. Kasi, ano to, maaaring ito na talaga yung panahon na matanggap natin or makuha natin kung ano naman ang para sa atin, ano? So, and that's gonna come by surprise, Virgo. We have resilience, rise above your tribulations. Beautiful, I like this. Kaya naman tayo merong new beginning energy dahil meron na kayong sisimulan talaga na bago.
bagong buhay. Kasi manggagaling kayo dito sa isang difficult situation siguro, problematic situation, at you manage to surpass that, no? Malalampasan na ninyo ngayon ang mga problema, malalampasan nyo na yung mga obstacles ninyo sa buhay, and now, you're going to start a new life. You're going to tread towards a new path in your life, no? Na magkakaroon kayo dito ng isang positibong pagbabago sa inyong sitwasyon, anumang sitwasyon yan sa buhay. So, congrats Virgo. Parang siksik-liglig umaapaw dito ang mga biyaya na parating sa inyo, no? At dito, maganda dito kasi may dagdag na naman ito, may dagdag experience na naman kayong mapulot, may dagdag na kaalaman na naman kayo, learnings, lessons in life dito, no, Virgo. Kaya this is really beautiful. You are going to rise above your situation na tagumpay, and you are ready to move forward. Get ready for positive change. Napakaganda talaga, no, ng mga mensaheng ito para sa inyo sa ngayon. Wala na tong atrasan, papunta na kayo dito talaga sa new beginning energy. Pagkagaling ninyo dito sa isang difficult situation, you are rising above that situation, and you are going to claim your victory here. Papasok kayo sa isang new beginning energy. You're really moving forward, no? Moving forward kayo, there's no looking back. Tuloy-tuloy na ito, Virgo. Patungo na kayo sa isang magandang buhay, sa isang bagong umaga, haharapin ninyo dito. So, congrats. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Taurus. O na mensahe po ninyo ay confrontation. Ayan, pick your battles wisely. Before you confront a person, no? Tignan muna ninyo din ang inyong sitwasyon. Alamin nyo muna din talaga kung ano ang heart of that situation before you confront someone or before you face that battle. Kasi maaaring hindi na rin naman necessary, di ba? Maaaring hindi na rin naman kailangan na bakit yung confrontation na to ay hindi naman talaga kailangan, no? Yung mga ganon. Kaya tignan nyo din munang mabuti ang inyong sitwasyon. Magtanong-tanong kayo, mag-research muna kayo. Kasi maaaring waste of time and energy na lang yan din para sa inyo. Vacation. Take time for relaxation and adventure. Yan. So, kailangan na ninyo munang magpahinga. Step back a little from your daily grind, from your hustle and bustle, at mag-recharge kayo. Take a vacation, no? Take a vacation. Kailangan nyo para maibalik ninyong balanse sa sarili ninyo. Maibalik ninyo muna ang sarili ninyo sa sentro. And with that, when you come back from that vacation, you are energized, no? You're revitalized, at mas maluwag ang inyong pakiramdam, no? Mas maaliwalas ang inyong pag-iisip dito. Parang talaga kayo, nagkaroon kayo ng recharging na bonggang-bongga. Kaya you're going to be super duper fresh, no? At harapin ang bagong mga challenges sa buhay. Dragonfly, ayan, live life to the fullest. Now, Dragonfly also represents change and transformation. Kaya maaring meron talaga dito mga pagbabago din na mangyayari, no, sa buhay ninyo. And live life to the fullest. Take advantage of every opportunity na meron kayo. Tulad ngayon, may opportunity kayo to take a vacation. Go for it. Take advantage of that. If there's an opportunity to travel, go for it, no? Kung wala naman kung hindi yan makaka-istorbo sa kung ano man ang inyong mga pinagpo-focusan, ginagawa, take advantage of every opportunity na lumalapit sa inyo, depende sa inyong sitwasyon, no? In other words, no, enjoy life as it is, Leo. Leo talaga. So, Taurus, maaaring meron kayong Leo placement sa iyong chart, or maaaring meron kayong, or maybe you're dealing with a Leo sa ngayon. Kaya sumingit talaga si Leo sa reading ninyo, Taurus. Live in the moment. Yan ang isa pang mensahe para sa inyo sa ngayon, no? Kasi maaring ang iba sa inyo is so focused on the past, no? Maaring
nandun pa rin ang isip ninyo sa kung ano ang nakaraan na, sa kung ano na ang natapos na, maaring binabalik-balikan nyo pa rin yan. Maybe you're exerting still too much effort on what is already gone, what is already in the past, no? Maari din naman ang iba sa inyo dito, super focused naman sa kung ano naman ang para sa future. Laging nagpe-prepare for the future yung ganon. So, maaring nandun din naman ang majority of your time, no, sa paghahanda para sa future. But we don't even know, diba, kung ano ang paparating sa atin in the future. Kaya ang invitation sa inyo ng message na to is live in the moment. Kasi this is the most powerful time. Yung ngayon, yung now. Kasi ngayon, nandito, nakikita natin nag-unfold ang mga bagay-bagay. Nandito, nakikita natin ang bawat sitwasyon sa buhay natin, no? Gumagalaw, living, kumbaga. Kaya, ang imbitasyon sa inyo dito kayo mag-focus sa ngayon, no? Live in the moment, savor it, no? Experience ninyo kung ano mga bagay na nag-unfold sa buhay ninyo sa ngayon. And don't focus anymore on what is already done or kung ano man ang hindi pa naman natin alam kung ano ang parating, no? Yung ganon. So, para i-treasure ninyo kung ano ang meron kayo sa ngayon because you never know, baka hindi na maulit yan, hindi na mangyaring muli exactly as it unfolds sa ngayon. So, we also have gratitude. Yan, be grateful for all you have. Napakagandang reminder din ito para sa inyo dito na magpasalamat kayo lagi. No? Always magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin. No? Regardless kung ano mang gaano mang kalaki yan, gaano mang kaliit, it doesn't matter. That is a blessing. Kaya dapat natin ipagpasalamat. No? Kasi pag nagpapasalamat tayo, nagbubukas tayo ng more floodgates or ng mas malaking door, kumbaga, para sa more blessings, more abundance and prosperity na dumating sa buhay natin. Parang susi natin yan, ano? Yung gratitude. Susi natin yan doon sa pinto, no? Na magbibigay sa atin ng mas maraming biyaya, no? Kaya lagi tayong magpasalamat. We have go with the flow. Yan. Tanggalin na natin yung mga control natin sa mga bagay-bagay, sa yung mga pag-i-insist sa gusto nating mga mangyari, kung ano man ang gusto nating mangyari. Kasi, alalahanin din natin, 'di ba, na everything happens according to the divine order and timing. Kahit anong effort natin, kahit anong pilit natin, if it's not meant for us or if it's not meant to happen, hindi talaga yan mangyayari. Kaya instead, no, na gano'n ang gawin natin na magpipilit, magre-resist na mga pagbabago or kontrolin ang kung ano man ang ating sitwasyon na nakikita naman natin na wala din naman nangyayari. No? Instead of doing that, let's just go with the flow. Let's just mag-change gear tayo, kumbaga, at mag-surrender na lang tayo sa divine universe, no? Because kapag nag-surrender tayo, when we go with the flow, mas smooth sailing ang lahat. Mas mapapansin ninyo na kaigaan lang ng life journey ninyo, no? At saka, kung ano ang dapat mangyari, yun talaga ang nangyayari. And you know what, minsan din, kahit ipilit natin ang ipilit kung ano ang gusto natin, 'di ba? Dinideny man sa atin ng Panginoon yan. Pero, makikita ninyo in the end na yung ibibigay sa inyo mas bongga pa, bonggang-bongga kaysa doon sa ipinagpipilitan ninyong mangyari. Hindi ba? Kaya, it's better to just go with the flow. Allow destiny to unfold things organically, no? And with that, mas makakaasa kayo na kung ano ang para talaga sa inyo, kung ano ang best para sa inyo, kung ano yung mas bongga pa na maibibigay ng Panginoon, yun ang matatanggap ninyo. So, Taurus, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.